At this point, let's check on the situation over at Manila Cathedral. We have mobile journalist Marymon Reyes. Marymon, okay, anong mga activities ang nangyayari ngayon dyan in honor of the late Pope? Magandang hapon sa inyo, Lord and Denise. So far, kung ano pa rin yung naabutan natin dito sa prayer section and dedication corner sa Christ the King Chapel sa loob ng Manila Cathedral, yun pa rin siya ngayon. At dito sa aking likuran, aalis lamang ng ilang mga bumisita at nagtirik ng kanilang kandila. So this one, ito yung nilalagay sa kanilang kandelarya. So 40 pesos, may kasamang kandila at saka panyo. And from 7 a.m. to 7 o'clock p.m. naman sa mga susunod na araw, maaari pang pumunta ang ating mga kapatid na nais na mag-alay ng kanilang pagdadalamhati para kay Lolo Kiko. Marymon, ano naman yung anong oras ba magsisimula yung misa? Alam natin from today up until Saturday, magkakaroon ng mga activities. Ano-ano sila up until the funeral on Saturday? Actually, nung nagtanong tayo sa pamunuan ng Manila Cathedral, so far pagdating sa kanilang mga misa, regular masses pa rin ang nakaschedules. For example, from Monday to Friday, 7:30 a.m. at saka 12:10 p.m. or noon ang mga scheduled masses. For Saturdays, 7:30 a.m. at saka pag Sunday naman 8 a.m., 10 a.m. at saka 6 o'clock p.m. Pero what we know so far is sa loob ng natong 9 days of mourning ng simbahan para nga doon sa pagpanaw ni Pope Francis o ni Lolo Kiko, etong dedication at prayer corner para sa kanya ay mananatili, and then we'll check kung ano nga ba yung sunod na mangyayari sa simbahan na ito pagkatapos daw ng 9 days of mourning and doon sa oras ng paglilibing kay Pope Francis. Pero so far, ang malinaw pa lang sa ngayon dito sa Manila Cathedral, etong prayer and dedication corner ang mananatili. Marymon, yung dedication corner ba, kung meron tayong mga kapatid na gustong magdala ng bulaklak or kung ano mga tribute, papayagan ba yan ng simbahan? Yes, pwede raw silang mag-offer dito ng mga bulaklak o kaya sampagita o kahit na anong gusto talaga nilang ilaan para kay Pope Francis. Kasabay naman ito, wini-welcome din ng cathedral yung mga magpe-prayer videos dito, magdadasal ng rosaryo. Tulad mamaya, around 6 p.m., magkakaroon dito ng pagdadasal ng Holy Rosary para kay Pope Francis. Pero hindi pa sure kung araw-araw ba itong isasagawa, pero para doon sa mga personal na gusto nilang magdasal talaga dito, ng may oras talaga ng taimtim para sa sarili nila at para kay Lolo Kiko, welcome naman sila dito. Tulad kaninang bandang tanghali, may nakita tayo sa grupo ng mga matatanda na nagmumula sila sa isang congregation around Laguna. Pumunta lang sila, dumayo sila from Laguna dito sa Manila Cathedral para lang daw magdasal. Pagkatapos naman ito, uuwi na raw sila. At least daw, hindi man sila makakalipad papuntang Rome. Nakuha naman daw nila yung pagkakataon na mapalapit dito sa Manila Cathedral kay Pope Francis kasi nga noong January 2015 nagpa-unlock ng misa dito si Pope Francis. Hindi ko to nakwento kahapon pero dito rin nangyari yung isang comedic yet memorable na moment kasama si Pope Francis kasi nung nagbabasa siya supposedly ng isang Bible verse, doon niya nasabi na, "Do you love me?" Doon sumagot yung mga churchgoers natin, mga Pilipino ng yes. So, nilinaw naman doon ni Pope Francis na nagbabasa siya ng Bible verse pero nagpasalamat siya. So, isa yun talaga sa mga tumatak sa mga ating mga Pilipino pumunta dito sa Manila Cathedral. Do you love me? Isang tanong na minsan nakakatakot ang reply. O, di ba? Anyway, tatawid ka lang dyan sa may Comelec, Marymon, para i-check kung ano nangyayari, pero wag na. Sana, pagdasal natin, sana successful din yung magiging electoral exercise malapit na. Oo nga Anyway, maraming salamat sa iyong report. Mobile Journal, Marymon Reyes.